po ngayon hindi lang sa social media, hindi lang sa Pilipinas kundi sa social media na inaresto na raw po si Spokes Harry Roque. Heads up mga kababayan, ito po ay fake news dahil nag-post na si Spokes ngayon lang at siya po ay pinakita nga niya wag mo ipakita yung complete details ng ano mo ha, plain ticket mo Spokes Harry Roque, baka any monument sundan ka diyan sa sundan ka diyan sa pupuntahan mo somewhere in Vienna. And again Spokes, pagbalik mo ng Netherlands, hangga't maaari huwag ka nang bumalik sa dati mong residence kasi marami nang nakakaalam niyan, 'di ba? At may mga sumugod na nga sa iyo diyan, pinuntahan ka ng asawa ng isang sumasamba kay Alpot na OFW, may asawang foreigner. So might as well maybe lumipat ka no ng tirahan or nire-rent para naman hindi ka nasusubaybayan at natitiktikan. Alam niyo po ang sabi nga si Spokes Harry Roque daw ay huwag na huwag uuwi ng Pilipinas dahil hindi lang kulong ang aabuti niya, gugurgurin talaga yan siya. Right? Kasi isa siya sa pinakamaingay na kritiko ni Marcos Jr. aside from Miss Maharlika. I think wala na po no na natatapat sa dalawa kay Miss Maharlika at Spokes Harry Roque. Doc Lorraine Badoy kasi hindi naman nagla-live every now and then, right? Parang nagsusulat lang talaga siya and I think may program siya sa SMNI or nagpapa-interview siya pero hindi naman siya katulad ni na Spokes Harry Roque at Miss Maharlika na regularly nagba-vlog. So ang pinakamaingay na kalaban ngayon ng Marcos administration and ng Marcos couple ay si Spokes Harry Roque at si Miss Maharlika. But despite that, ang nakakapagtaka po mga kababayan ay itong dalawang pinakamatinding bumabanat kay Marcos Jr. ay inaaway ng Team Alpotera at mga double agents. Itong mga sambang-samba kay Mangga na nagkukunwaring mga Duterte supporters. Nga pala kung naka-follow kayo sa Facebook page ko at pinipin ko naman po yung kita-comment ko naman sa comment section, 'di ba, yung link ng aking Facebook page na Princess Maui at saka ang aking backup channel na supposedly magla-live ngayon kaya lang siguro mamaya na lang dahil nga biglaan lang itong live natin. Ay pinost ko yan, nagsabi ako na at apektado pala ang mga kulto ng mga Dutertista ba ang tawag sa kanila? Dutertista nga. Yung mga ayaw na ayaw matawag na DDS, yung mga solicit gang, solicit cult, yung hindi mo pera yan group yan, yung mga followers ni Kabet. Kilala niyo yung Kabet? Yung kababaeng tao pero ang dami niyang ang tawag dyan, mabuhok ba yan siya? Basta mukha siyang dugyot, mukha siyang lalaki. Yung galit na galit ayaw magbayad ng 5K ko, kabit yan siya. Yung demonyang yan, di ba? Na hindi, nananawagan na ano yung mga pautot nila, tay, kami naman, may gano'n sila, di ba? Yung discuss ng Team Alindog kanina. Mga kababayan, mag-ingat kayo at pagsabihan nyo rin mga kakilala nyo, hindi kayo dapat nagbibigay ng yung mga signature campaign. Pirma lang kung kinakailangan. Bakit hinihingi ang complete details nyo, full name, address, hinihingi pa yung inyong valid ID. Mga ating, ako na nagsasabi sa inyo, hindi nga dapat pinupost sa social media yung valid ID or identification document ninyo. Kasi magagamit yan for scam. Magagamit pa yan para i-harass kayo. Okay? Lalo kung magbibigay kayo ng phone number, ganyan. Mga ate at kuya, nagagamit sa harassment yan. At saka kapag na-divulge nyo sa mga ganyan mga pa-signature campaign nila pero hinihingi nila yung mga complete address nyo and di ba? Details, personal details nyo. Mga ating, pag bumaliktad kayo at naging kritiko kayo ni Libag or bumanat-banat kay Kabet, dahil magagamit niya yung laban sa inyo. Ihaharas kayo ng demonyang yan. Hindi ko nga alam kung bakit meron daw siyang kopya. Ewan ko kung nagsasabi na totoo. 2 daw sa aking address in the Philippines. Ang taray ko naman, 2 ang address ko sa Philippines. Talaga, ganun ako kayaman. Nangungupahan ng ako Libag. Tapos 2 pa yung address ko. Ang yaman ko naman, 2 bahay ko. Wala akong bahay, nangungupahan ako. So dalawang address daw sa Pilipinas, yung isa nakuha daw ni Libag, hinahanap pa niya yung second address ko. Ang yaman ko talaga mga ating, no? Kaya siguro ingit si Kabit, no? She was not called Escabeche for nothing, right? Escabeche Chongkili. Kabit na nagchuchongki na mahilig sa ice condo. Ayaw tumigil ang po kayo. May araw ka rin. May katapat ka. Kumusta nga pala yung mga kaso mo? Akala ko makakasuhan mo ako. Kinontak ko yung kapitbahay ko dun sa home address ko
Wala naman silang nare-receive ng mga demand letter na mga pautot-utot mong poke ng mga demonya kang yawa, kang sinungaling, kang budol, kang double agent, kang traitor, kang ahas, kang... Right? Oh. Tapos paano niyo makukuha yung home address ko? Ang nag-iisa lang po na meron akong home address or nag-provide ako ng home address ay nabanggit ko yung kanina sa live ng Team Alindog, palasyo ng mga ahas. Kasi when we RSVP'd sa invitation sa amin mga kababayan na umattend sa meet and greet ni Ngiwi noong 2022 kung saan pumutok yung issue ng Ensaymada, kaya tinawag na Ensaymada vloggers mga ate kuya yung mga defenders ni Ngiwi, ay dahil ang pinakain sa amin doon ay Ensaymada, doon sa RSVP namin na yon, hiningi yung complete details namin, pati yung home address ko. So detail, kompleto yon, no? Lot number, block number, ganyan, pangalan ng barangay, subdivision and all that. Palasyo lang ng mga ahas kasi nga unit team, 'di ba? Supporter ako dati ng unit team. So buong tiwala akong ibinigay sa palasyo ng mga ahas yung aking home address at nahawak daw ni Libag. So ano ibig sabihin? Paano mo nakuha? Paano mo na-retrieve ni Bag ang complete address ko? O, so ibig sabihin ba pakawala ka ng double agent talaga. Anyway, tuwan-tuwa sila ngayon sa pagkaka-aresto ni Spokes Harry Roque, hindi ba? Going back. So, lumipat ka na lang, Spokes. Kasi matitiktikan ka eh. Ngayon po kasi usapin na hinuli si Spokes, pero again po, fake news ito at tuwang-tuwa nga yung mga mga double agents. At yun nga magtataka kayo. 'Di ba? Kakampi ni Pangulong Duterte, nagtatyaga sa Netherlands, pwede naman siya mag-seek ng asylum somewhere. Nabanggit ko rin niya kanina mga kababayan, I think si Spokes ay pumunta ng Southeast, somewhere in the Southeast, even here in the Middle East, di ba? Para mag-seek nga ng asylum, kaya lang ay tinawag ni VP Sara na pumunta doon sa Netherlands and sumunod naman ang former Spokes kasi nga kaibigan si Spokes Harry Roque ni VP Sara. And hanggang ngayon, nagtatyaga siya dyan sa Netherlands para naman samahan si PRRD, di ba? At huwag makaramdam ng kalungkutan kasi yung thought nga na nandyan siya at hindi siya umaalis hanggat hindi nakakawala si Tatay Digong ay kahit paano ma-appreciate yun ni PRRD eh. But despite itong, di ba, itong pagkikare ni Spokes Harry Roque kay PRRD, bakit siya inaaway ng Team Alpotera at ng mga double agent? It goes to show na one of these camps is lying, okay, or is fake. Dahil nga, sino dito ang sinungaling? Ang Team Harry Roque or ang Team Alpotera? Okay? Si Spokes Harry Roque at ang mga naniniwala sa kanya, including Team Alindog, or itong mga double agents. Galit na galit yung mga double agents sa Team Alindog kasi nga na-booking yung kanilang pagiging Trojan or pagiging hudas at tik-tik sa kampo ng mga Duterte. O kaya sila tuwang-tuwa kay Spokes Harry Roque, hindi naman sila inaaway ni Spokes. Bakit? Ay kasi nga nabubulilyaso yung may mga tao na rin dyan sa Netherlands kung saan nandun si Spokes. 'Di ba? Na mukhang pakawala ng mga makakaliwa, pakawala ng pamilyang Mabna, pakawala nung nagbigay ng lechon dyan sa Netherlands, sa Hague. At mukhang may mga binibigyan dyan, mukhang may sinusuhulan at sinisweldohan. So, hindi lang sa Pilipinas may tik-tik, even dyan sa Netherlands. At inaaway talaga nila si Spokes Harry Roque dahil nga po abogado, international lawyer, nakakaintindi ng batas, at napapahiya yung Kaufman na VP Sara, nuknukan na ng delayed, okay, itong ginagawa ni Kaufman para nang pinarusahan ng tatay mo. Magsasyam na buwan na ngayong Disyembre na nakakulong ang iyong ama, pero itong Kaufman ay parang easy-go-lucky lang, hindi yata walang sense of urgency, matanda na nga yung tatay nyo, baka kung ano pang mangyari dyan. Di ba nag-aalala tayong lahat, pero si Kaufman dermatology, no, petics. At dahil binabatikos ng Team Alindog at even ni Spokes Harry Roque ang kabagalan ni Kaufman, ay yan ang inaabot ni Spokes Harry Roque. Inaaway siya. There was a point pa nga na sinisi si Spokes ng mga double agents na ito, ng mga peking Duterte supporters at kulto na ito ni Mangga, na si Spokes daw ang dahilan kung bakit nakulong si PRRD sa The Hague. Ang galing nila twist ng ng kwento, no? Ang galing nilang manira, 'di ba? Demonyo. Okay? Kita niyo magkakauri, birds of the same feather, no? Si Chongkili kasing ugali ni Chupanga,
right? Kasing ugali nung Aldog. Yung chipmunk na lang yung nagbabait-baitan pero traitor din yan, saksak patalikod rin yan. So ito po ang mga, balik tayo kay Spokes, Harry Roque, trending po kasi ngayon sa Pilipinas sa social media na siya po ay dinakip na raw or hinuli na according sa isang source sa The Hague. Alright? Or sa Netherlands. Ayan mga kababayan. Sandali lamang po. Iosog-osog nga nigid natin, no? Alright. Gamay pa. Gamay-gamay. Adjust ng very light. Ayan. Former presidential spokesperson Harry Roque has been arrested. O kita nyo, breaking news. Na-aresto daw sa kanyang residence in the Netherlands. This is from Silang Update. Sunod-sunod yan, mga ate at kuya. Ito. Ano to? Ensaymada ito. Tuwang-tuwa, nahuhuli si Spokes. Roque arrested, sabi pa ng Daily Tribune. Nako, sabay-sabay ang mainstream media, mga kababayan. Just in, Harry Roque was arrested today, 25th of November in the Netherlands, a reliable source confirmed. Ngayon, hindi reliable source ang source nila. Nabudol pa nga mga ating. Roque is implicated in a qualified human trafficking case tied to illegal POGO operations. The source added that Roque might arrive in the Philippines tonight or tomorrow morning. Alam niyo mga kababayan, itong POGO, dinimonize lang ng Marcos government eh. Ang POGO mga ate at kuya ay Philippine offshore gaming operations, di ba? Offshore, ibig sabihin, yung naglalaro ng online games ay hindi sa Pilipinas. Pero yung kanilang operation, yung kanilang mga technical, like yung kanilang mga tawag dyan, mga staff ganon, or yung yung operation ng game ay nasa Philippines, pero ang players nito usually mga inche kasi mahilig talaga, part talaga ng culture ng mga ng mga Chekwa itong pagsusugal. Kita nyo naman kaya nga may Vegas ang Asia, ang China, di ba, which is Macau. Bawal sa Hong Kong ang sugal, therefore nilipat po sa Macau ang mga casinos, hindi ba? So even saan pa ba? May casino ba sa Singapore? I think there is. Is there daw? Basta kung saan merong mga inchik, laging merong pasugalan, hindi ba? Pero since nga po mura ang manpower ng Pilipinas, and I think illegal yan sa China, so sa Pilipinas ang operation nila, pero marami pa rin, illegal ba? Ay may hiligang magsugal ang mga inchik. Anyway, di ba ganun nga, ang operation ng POGO ay nasa Pilipinas at kumikita ang Pilipinas dyan sa buwis, okay? Nag-degenerate ng income, even yung mga inchik din po na nasa Pilipinas na nag-ooperate nitong POGO ay nakakapamuhay sa bansa natin at nagkakaroon pa sila ng mga empleyado, di ba? Syempre yung mga mayayamang inchik halimbawa na magsistay sa Philippines, mag-hire yan ng mga cleaners, mag-hire ng mga kasambahay at kung anik-anik pa, di ba? So, nakatulong pa nga actually sa employment ng Pilipinas itong operation ng POGO. Whereas, nung inalis ang POGO at meron ng PIGO or Philippine Inland Gaming Operation, di ba? Ang daming nalulung kasi ang naglalaro before inchik lang sa POGO. Ngayon, ang naglalaro po ng sugal ay mga Pinoy na. Kaya nga, ang dami-daming mga artista, celebrity, and vloggers na nag-endorse ng online gaming. Pati nga yung GCash, di ba? May mga ads ang GCash for online casino. Nagkandalulong. Nga pala, trivia. At sa Princess Mabit, ko lang to sinishare. Alam nyo ba na may isang tumambling na dating DDS na ang dahilan ng pagtumbling niya sa kabilang parlor ay dahil nalulong din siya sa online gaming? Hindi na siya natuto sa kaibigan niyang akla na millions ang ipinatalo sa sugal. Yan yun mga kababayan. Siyempre, maglalaro ka, GCash mo halimbawa yung nakakonect, kung hindi man yung iyong bank account, di ba? Tataya ka online, ay, lulong. Ang dami kayang, kasi sa una,
parang ang technique ng mga online gaming mga kababayan, papapanalunin ka muna sa simula eh. Ikaw naman tuwang-tuwa, yes, ay, konting laro, nabawi ko na yung tinaya ko, di ba ganon, later on mga atat kuya, pabagal na ng pabagal, pakonti na lang, pakonti yung chance mo ng paglalaro, hanggang hindi ka naman nalo-nalo, gusto mong bawiin yung mga itinaya mo ng mga nakaraang araw or linggo or buwan, nalulung ka na hanggang milyones na yung naubos mo, di ba? So, wala po yata talagang nananalo sa sugal or nagtatagumpay sa sugal kung hindi ka magaling or tuso, kundi ang mga platform, yung pasugalan. Di ba yung, kasi mga atit kuya, no, madagdag ko lang, bago natin himayin tong kay Spock Sari Roque, kung bakit ito daw ay fake news. Napansin ko yan kapag dun sa amin, nung mga bata pa kami, pag may lamay, di ba may mga ano yan, may mga sugal-sugal, may Lucky 9, 41, Tong Its, ano pa ba? Pusoy, no? Pusoy dos, ganyan, kung ano-ano pa masugal. Tapos may tong, right? May tong sa gitna. Para tulong yun sa sa namatayan. So kapag minananalo, I think naglalagay ng tong, no? Yung parang, halimbawa, 2 piso, 5 piso, 10 piso, magkano ba? But every time na ganon, habang nagtatagal yung laro, dumarami yung tong, yung nasa gitna, yung baso na may barya. Parang bilang tulong na rin sa namatayan na nagpapasugal. Tama? Dumami yung laman ng baso na yon. Laro lang laro. Doon na napunta yung taya ng mga manlalaro. Although iba naman, libangan lang yun, pampalipas oras or, di ba? Nagpupuyat nga para sa prayer vigil nung namatay. Pero eventually, ang nananalo, yung may pasugal. Siguro ganyan din yung concept, no? Ang totoong nananalo dito ay yung pasugalan. Tapos narinig pa natin na yung isang malaking casino dyan sa Pilipinas ay nagagamit for money laundering. Eme-emeng nanalo ka ng 1 million, 10 million, pero ang ika-cash out mo doon sa pasugalan ay bilyones. Yung pala yun na yung buwis ng pera ng bayan. May isang casino dyan pagkalaki-laki sa Pilipinas na nagagamit yan. Paborito nga yun ng mga politiko eh. Kasi ang lawak ng ng parking lot sa ilalim. Nabanggitan namin yan sa live namin ng Tibalindog. Anyway, going back, inaakusahan kasi nila si Spokes na involved na daw sa human trafficking, sa illegal na pogo, pero ang totoo, ang nakakasira ng buhay, itong mga pasugalan ngayon na Pinoy na ang naglalaro. Alright? So ang sabi po ni Cathy Binag kanina, ay fake news daw po ito, mga kababayan. Bilyonaryo pala yung unang naglabas. Teka muna, sino ang may-ari ng bilyonaryo na ito? Hindi ba may share dito si Tambaluslos? Iniintriga na rin to ni pero bumabanat naman sila kay Tambaluslos. I don't know. Ang bilyonaryo, di ba, na bumabanat kay Tambaluslos? Tapos parang meron daw, according to, sino ba to? Marcoleta? Or anak ni, si Senator Marcoleta ba nag-expose noon? Na ang bilyonaryo daw na TV network ay parang meron silang VIP parking. Exclusive for VIP visitors or something. Parang gano'n, no? Right? Or, merong VIP parking ang Bilyonaryo News Channel sa Senate. Maalinman. Pero may ganyan, may pa-VIP kuning-kuning. Bakit may special treatment? So, bias. Right? So, yan pala, Harry Roque arrested at the Netherlands. At the Netherlands. Tapos, ano ba yan? Sablay na lang sa mga preposition. At the Netherlands, tapos in Schiphol Airport. Pwede mo pa sabing at Schiphol Airport kasi specific yun, nasa airport. In the Netherlands, in the Philippines, in the USA. There's a party in the USA. Kasi nga mas malaki. Di ba ganun yun, inverted triangle yung preposition? Lesson yan sa grammar. Ako nagkakaroon din ako ng lapses, but naaalala ko naman na kapag in, inverted triangle nga yan, in, mas malawak. On, medyo makitid. And at, specific. So, inverted. Shout out sa mga teachers dyan. Ugok din to nagsulat sa Bilyonaryo News. Syempre po, ang sabi ni Cathy Binag dito, fake news daw po ito para hindi pag-usapan ang video ni Representative Zaldico. Dahil kanina nga po, nagpasabog si Zaldico na si Sandro Marcos pala ay manang-mana rin sa pagiging magna. Sino kaya pinagmanahan?
Involved pala mga kababayan sa mga mali-maletang idinideliver ni Zaldico si Sandro Marcos. Ang insertions ni Sandro sa 3 taon ay lagpas 50 billion. Paano kung ghost projects yun mga kababayan? Kanino napunta yung lahat ng 50 billion? Magkano ang kickback ni Sandro kung hindi man sa kanya napunta yan lahat? Si Sisa Virus may mga insertions din. Tapos tigas sila ng pagtanggi na wala raw silang insertions. Diyan sa insertions na yan nagkakaroon ng anomalya. Dahil sasabihin, isisingit ko yung gusto mong ipagawang flood control dyan sa Marilao, Bulacan ha. Ang lagay, gano'n na lang. Diba gano'n yun? Isisingit ko sa budget sa 2026 yung gusto mong project ha. Ang lagay, gano'n na lang. Tatanaw ka ngayon ng utang na loob kung sino ang nagsingit sa budget ng Pilipinas. Tama? Kung ibubulsa mo yan lahat, magkano yung mapupunta sa congressman or sa senadora? Ay ginagago tayong lahat. So maybe there's a point nga, according to Miss Maharlika, this is fake news din. Also nag-post na rin si Spokes Harry Roque na, puntahan ko lang yung page ni Spokes, no? Grabe ang insertion ni Sandro Harry Roque. Nag-post na rin naman na si Spokes regarding dito. Parang gusto ngang pagtakpan mga kababayan, ano? Itong usapin na involve si Sandro at ang tigas ng mukha ni Ngiwi dahil according to Zaldico, kung hindi nyo pa napapanood, in-upload ko naman sa YouTube natin ang buong part 2 nitong pasabog ni Zaldico. Bago tayo nag-live, naka-upload naman yan. Na si Ngiwi pala ay gusto ay may delivery ng 2 billion pesos buwan-buwan. Grabe sa kasugapaan mga ating, no? Biro mo yun, 2 billion pesos buwan-buwan. Ang mga Pilipinong nasa bansa natin, kung swerte ka nang sumasahod ka ng 20 mil isang buwan, may matitira pa ba sa 20 mil mo sa mahal ng bilihin at sa dami ng gastusin? Good luck. Right? Kung sa Pilipinas ka lang nagtatrabaho. Tapos ito, hindi 20,000 ang pinag-uusapan, hindi 200,000, hindi 2 million, hindi 200 million, hindi 20 million, 2 billion. Buwan-buwan, according to Zaldico. At nagagalit pa raw si Marcos Jr. kapag hindi saktong 2 billion. Kasi nakapag-deliver daw si Zaldico ng 1 billion. Personal niyang dineliver kay Ngiwi. Anyway, ito yung post ni Spokes Harry Roque, mga ate at kuya. Office of Attorney Harry Roque, 25th of November ngayong taon. There is no truth to the rumors that I have been arrested. I have a scheduled flight to Vienna today. Vienna, Austria. Tama nga, Vienna. Ayan. Pinakita niya yung kanyang ticket rather. Ayan. Spokes, dapat hindi mo to, baka mamaya iscan pa yung yung QR code ng... But yan, may flight siya ngayong alas 9, no? Sa anong oras yan? Alas 9. Nakalipad na si Spokes. Anong oras na dyan sa Europe? Shout out po. Anong oras na ngayon sa Europe, mga ating? Alas 10? Shout out sa mga nanonood sa Europe. Alas 10:30? So, lumipad na si Spokes. Kung alas 9 ng umaga yung flight niya. Is it 9 o'clock in the morning or 9 o'clock in the evening? But anyway, ayan, nag-post si Spokes Harry Roque. Mukhang nasa aeroplano na kasi ticket na nga ito, no? Nasa aeroplano siya na nag-post siya. So okay, nakasakay na. Mukhang bangko yan ng aeroplano Ito ay likuran ng di ba? Ng seat ng aeroplano. Pinicture ni Spokes. So fake news. Ginawang diversion para Ginawang diversion na naman para maiwas kay Sandro ang news. Kasi nilaglag ni Zaldico si Sandro. What do you think mga kababayan? Desperado na ba ang Marcos administration kaya nagre-resort na lang sa fake news? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.